God. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. At ngayong umaga, sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ng ating Panginoon, mga kapatid, amen. Hallelujah. Ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Sa inyo pong mga dalang Bible, Job chapter 23. Samahan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya, alam niyo po mga kapatid sa ating Panginoon, napakalaga po ng salita ng Panginoon. Amen? May isang sikat po na boksingero sa Estados Unidos. Ang pangalan niya ay si George Foreman. Dati siyang heavyweight boxing champion. Nagkwento kung paanong ang aklat na ito, ang Bible, ay nagkaroon ng napakalaking impact sa kanyang buhay. Taong 1974, bago siya pumunta patungong Africa para sa inabangang laban nila ni Muhammad Ali, isang sikat din na boksingero nung panahon nila, ay merong isang kaibigan na nag-abot ng Bible kay George at nagsabi, "Keep this with you for good luck. Dalhin mo ito para swerte o pampaswerte." Sabi ng kaibigan ni George Foreman, "Dalhin mo itong Bible, pampaswerte." Sabi ni George, "Naniniwala ako na ang Bible ay isa lamang na shepherd's handbook. Dahil siguro ang talata na alam ko lang ay yung The Lord is my shepherd na makikita sa Psalms chapter 23. Dagdag pa niya, marami na akong mga lucky charms. At ngayon ay idadagdag ko ang Lucky Bible sa mga koleksyon ko ng Lucky Charms," sabi ni George. Naglaban na sila sa boxing ring ni Muhammad Ali, kaya lang ay natalo si George Foreman. Kaya pagtapos ng laban, ay hinagis niya yung Bible. Tinapon niya. At hindi na binuksan kailanman iyon. Ang isip niya, hindi naman ako tinulungan ng Bible na yun na manalo sa boxing, so bakit ko pa kakailanganin yun? Pero sabi pa niya, ang akala ko, makakakuha ko ng kapangyarihan dahil lang nagmamay-ari ako ng Bible. Pero hindi pala ganun. Sabi niya, hindi ko namalayan na kailangan ko palang basahin at paniwalaan ang sinasabi ng Bible. Sabi ni George Foreman, mula noon, naunawaan ko na ang Bible ang aking roadmap, hindi ang aking good luck charm. Taong 1977, itinigil niya ang pagboboxing, siya ay tumanggap sa Panginoong Hesus at naging born-again Christian. Katunayan, siya ay naging isang mangangaral pa doon sa kanilang bansa. Isang sikat na boksingero, si George Foreman. Ngayong umaga, baka meron sa inyo ang may ganong pananaw na ang Bible ay isang lucky charm. Ginagayon doon sa pusa na gumagalaw yung kamay. Dahil pampaswerte daw, kaya dinidisplay nyo lang sa bahay at hindi binabasa. Di ba ang mga lucky charm dinidisplay lang sa bahay? Hinahayaan mo lang dyan sa tabi. Basta nandiyan yan. Pampaswerte yan. Amen? Di ba ganun ang ginagawa ng mga lucky charm? Pero nais ko pong sabihin sa bawat isa ngayong umaga na ang Bible po ay hindi lucky charm o pampaswerte. Kapag sinabing pampaswerte ay sinuwerte, nagkataon lang, panapanahon lang. Hindi po ganun ang Bible. Ang Bible, anuman ang panahon, anuman ang kalagayan mo, tunay na maaasahan ang Biblia, ang salita ng ating Panginoon. Ang Bible ay buhay at may kayang gawin sa buhay ng bawat isa tulad na nangyari kay George Foreman dahil ang Bible po ay salita ng Diyos. At kung ang Bible po ay salita ng Diyos, napakahalaga po nito sa ating buhay. Can you say amen? Amen. Kung paano napakahalaga ng Panginoon sa ating buhay, ganun din po ang kanyang mga salita, napakahalaga. Ulitin ko po, tandaan niyo po yung salitang yun, napakahalaga. Ang ibig sabihin po ng napakahalaga sa ating buhay ay kapag nawala iyon, ay mahihirapan tayong mabuhay. Ang hangin ay napakahalaga sa atin. Can you say amen? Amen. Kapag nawala ang hangin, mahihirapan tayong mabuhay. Ganon din ang salita ng Panginoon. Napakahalaga nito na kapag ito'y nawala sa atin, mahihirapan tayong mabuhay dito sa mundo. Ang ibig sabihin pa ng napakahalaga sa ating buhay ay kapag nawala iyon, magkakaproblema tayo. Amen? Ang pagkain at tubig ay napakahalaga sa atin. Kapag nawala ang pagkain at tubig,
magkakaproblema tayo. Sino naniniwala? Amen. Magkakaproblema ang ating katawan, babagsak ang ating kalusugan. Ganon din ang salita ng Panginoon. Napakahalaga nito na kapag ito ay nawala sa atin, napakalaking problema ang mangyayari. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, listen, kapag pangangaral na, huwag nang punta ng punta sa CR. Parang tahimik po ata. Amen. Kapag pangangaral na, itago mo muna ang iyong cellphone. Mas mahalaga pa yung kachat mo kaysa sa salita ng Panginoon. Kapag pangangaral na, lalo na higit sa lahat, huwag niyo naman po akong tulugan. Bakit? Mamimiss mo salita ng Panginoon. Amen? Nakakalungkot sa panahon natin, marami nang nagbabaliwala at hindi nagbibigay ng importansya sa Bible. Amen? Ito yung sinasabi ko kanina, yung about sa praise and worship. Marami mga churches ngayon na masyadong nakafocus sa awitan at tugtugan. Hindi po masama ang umawit, ang magpuri sa Panginoon. Dapat gawin niyon, amen? Tamang gawin niyon, amen? Ginagawa natin iyon, kanina lang, umawit tayo ng papuri sa Panginoon. Kaya lang, ang problema ay hindi na nagiging balanse. Nakatuon na lang ngayon ang maraming mga churches sa ganda ng tugtugan at awitan. Pero napapabayaan ang salita ng Panginoon. Katunayan, may alam nga akong Christian church, kung mag-praise and worship, halos 1 oras. Totoo. Biruin mo, halos 1 oras ka, di ba? Katayo, pumapalakpak. Kahit pa paano, di ba? Siyempre, makakaramdam ka din ng pagod. Biruin mo, 10, tapos, ang tapos ng praise and worship natin, 11. Amen po ba? Hindi po masama, amen, pero 1 oras sa praise and worship, 15 minutes sa pangaral, hindi rin naman tama. Amen po ba? Ang mga tao excited sa praise and worship, pero boring na boring sa pangangaral. Ano bang mas mahalaga? Mahalaga magpuri sa Panginoon, pero kung para sa akin, mas mahalaga po ang makinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Bakit? Dahil wala po akong kilala na tao na nabago ang buhay dahil lang umaawit sila sa Panginoon. May kilala po kayo? Panay lang palakpak? Nabago yung buhay? Nagpuri? Hindi po masama yun. Tama yun. Amen? Pero ganun pa man, nga sabi ko, hindi po ibig sabihin na hindi ka napupunta sa praise and worship. Kailangan pa rin po natin umawit at magpuri sa Panginoon. Kaya yun nga po maganda, pumunta po tayo bago mag alas 10 ng umaga. Lilinawin ko, tama, at dapat lang ang umawit ng papuri sa Panginoon. Kung magtataas ka ng kamay, gawin mo. Kung naiiyak ka sa pagpupuri, ayos lang. Pero kapag ang tao nag-focus, listen, nagpahalaga at ginawa ang napakinggan nila mula sa salita ng Panginoon, doon po may mangyayaring himala at kakaiba sa buhay nila. Dahil po sa pangangaral, dito ka kukumbitahin ng banal na espiritu at dito ka kakausapin ng Panginoon. Kaya kung mapapansin niyo po dito sa ating church service, 15 minutes lang ang ating praise and worship. Okay na yan, 15 minutes. Dahil mas nagbibigay tayo ng kahalagahan sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kapatid ko sa Panginoon, mas kailangan mong mapakinggan ang salita ng Diyos. Kaya mangangaral po ko ngayong umaga, treasuring God's Word. Treasuring God's Word. Pinahahalagahan ang salita ng Diyos. Basahin po natin Job chapter 23 verses 11 to 12. Sinunod ko ang kanyang mga pamamaraan, hindi ko ito sinuway. Sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko ito sa aking puso. Pinahahalagahan ko ang mga salita niya, ang tinutukoy niya dito salita ng Diyos. Tignan niyo, sabi pa, nang higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Sabi sa ibang salin ng Tagalog, verse 12, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko, pinahalagahan, pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Ang ganda po ng pagkasabi sa English. Sabi po dito, I have not failed the command of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. Pinahalagahan niya pa ang salita ng Panginoon kaysa sa kanin at tuyo.
Pinahalagahan niya pa ang salita ng Panginoon kaysa sa kanyang mga pisikal na pagkain. Tayo po'y manalangin ngayong umaga. Hallelujah, Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Ikaw ang aming tinataas. Ipaunawa mo sa bawat isa na kasama ko sa lugar na ito ang kahalagahan ng iyong salita, Panginoon. Lord, kailangan namin, Panginoon, ang iyong salita sa aming buhay, pahalagahan at pagyamanin namin ang bawat salita mo na aming napakikinggan dito sa church, Panginoon. Mangusap ka, ang pagkilos ng banal na Espiritu, uuwi kami sa lugar na ito, uuwi kami, Panginoon, sa aming mga kanya-kanyang tahanan, may ginawa ka sa buhay ng bawat isa. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Pinahalagahan, pinagyaman ko ang salita ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, kapag sinabing pinapahalagahan o pinagyayaman ang salita ng Diyos, ibig sabihin ay ginagawa mo, sinusunod mo, at isinasapamuhay mo ang salita ng Diyos. Pinagyaman, pinahalagahan. I have treasured the words of His mouth. Amen. Ngayong umaga, 3 dahilan po bakit kailangan nating pahalagahan ang salita ng Panginoon. 3 dahilan kung bakit. Una, to know God better. Unang dahilan kung bakit kailangan mong pahalagahan ang salita ng Diyos. Amen. Para mas makilala at maunawaan mo kung sino ang Diyos. Amen. Mga kapatid, buksan mo ang Bible at basahin ito. Amen. Pero magtatanong pala muna ako. Tingin kayo sa akin. Naniniwala ka ba na ang Bible ay salita ng Diyos? Amen. Bakit ko natanong? Kasi in the first place, kung doon pa lang, hindi ka naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos, wala na. Mahirapan ka na magpatuloy. Sa buhay Kristiyano, sa buhay mananampalataya, mawawala ng saysay ang pagdalo mo dahil dito sa church, ang pakikinggan natin about Bible. At hindi ka makikinig at pawawalang halagang pangangaral kasi nga hindi ka naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos. Kaya tinanong ko muna para magkalinawan tayo. Sino naniniwala ang Bible salita ng Diyos? Amen. Amen? Sabi sa 2 Peter 1:20-21, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Sa panahon nila, ang tawag ay kasulatan. Sa panahon natin, ang tawag ay Bible. Yes, ang Bible ay sinulat po ng mga tao. Katulad mo, katulad ko. Pero ang sabi dito, hindi ayon sa sarili nilang pagpapakahulugan o interpretasyon. Sila ay binabayaan ng banal na Espiritu na ang salita ay mula sa Diyos. Yung isinulat ng mga taong pinili ng Diyos, ito na po ngayon yun, yung Bible. At ang sabi, ito ay mula sa Diyos. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos ang nagdidikta, ang Diyos ang nangungusap, ang Diyos ang nagsasalita, isinulat lang ng mga tao. Kaya sa madaling sabi, ang Bible ay salita pa rin ng Diyos. At dahil ang Bible ay salita ng Diyos ang nilalaman ng Bible. Dito po sa Bible, ipinapakilala po ng Diyos ang sarili niya. At nais ko pong sabihin sa bawat isa, walang ibang aklat na magpapakilala kung sino ang Diyos kundi ang Bible lang. Amen. Hindi mo makikilala ang Panginoon sa mga teleserye. Hindi mo rin siya makikilala sa kaka-scroll mo sa Facebook. Kung gusto mong makilala pa ng lubusan ng Panginoon, kailangan mong basahin at alamin ang Bible. Amen po ba? Mga kapatid sa ating Panginoon, John 5:39, sinasaliksik niyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang kasulatan, ang Bible, ang nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. Walang ibang aklat. Amen? Bible lang. Ito ang problema, kaya maraming tao ngayon hindi alam kung sino ang Diyos, hindi kilala kung sino talaga ang Panginoong Hesus. Bakit? Dahil hindi nila alam ang salita ng Panginoon. Kaya ko ito pinapangaral ngayong umaga. Salamat, amen, sa karunungan, revelation ng ating Panginoon. Maraming mga tao ngayon hindi nila alam kung sino ang Diyos dahil hindi nila alam ang salita ng Panginoon. At dahil hindi nila alam, hindi sila magpapahalaga sa salita ng Panginoon.
Amen? Yun din ang dahilan kung bakit maraming tao ngayon ang madaling madaya. Mga kapatid, mag-ingat ka dahil ang sabi ng salita ng Diyos, kahit mga mananampalataya, pwedeng maligaw. Pwedeng malihis ng landas kung hindi mo talaga alam ang nilalaman nito. Madali kang malihis, maligaw ng kung sino-sino kapag hindi mo pinahalagahan ang salita ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Laganap po ngayon ang mga maling katuruan. Alam niyo po ba yon? Kaya sa mga kasama ko dito ngayong umaga, please, wag na kayo mag-entertain ng kung sino-sino. Amen po ba? Amen. Amen. Dahil kung mga kapatid sa ating Panginoon, kapag may lumapit sa inyo at sinabi, di ba, dami pa naman dyan, sa tapat ng simbahan, sandali lang po. Diba? Sandali lang po ito, may sasabihin lang po ako sa inyo. Alam mo ba na ang Diyos ay may babaeng kasarian? Alisan mo na agad. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hindi yun ayon sa salita ng Diyos. Pero ang nangyayari, nakakalungkot, ang daming nahihikayat at naniniwala. Pero kung ang mga tao alam talaga ang Bible, hindi sila basta-basta maniniwala. Yun nga ang problema, kaya dami naliligaw, hindi kasi alam, hindi kasi pinahahalagahan ang salita ng Diyos. Dahil mga kapatid sa ating Panginoon, kung ang mga tao alam nilang salita ng Diyos at kung babasahin mo mabuti, wala tayong mababasa na ang Diyos ay nagpakilala na siya ay babae. Kung meron, pakita mo sa akin. Ipinakilala ng Diyos sa kanyang sarili as feminine, babae. Pakita mo sa akin. Amen? Amen. Ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili sa Bible ay lalaki. Lalaki. Masculine. Kaya nga ang tawag ay ama. Hindi ina. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, ang katotohanan, God the Father, hindi God the Mother. Amen. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Daming nalilihis ngayon. Alam mo ba, ang Diyos ay babae? Ha? Ano sabi nito? Amen? Tapos nitong Huwebes, mga kapatid sa ating Panginoon, pagtapos ng midweek service natin, nagkwento si Brother CJ, yung isa niyang kaklase, listen ha, yung isa niyang kaklase, membro sa malaking relihiyon dito sa Pilipinas. Hindi ko nasasabihin, pero dating daan. Listen. Alam niyo, sabi ng kaklase niya na yon, kay CJ, nagtanong sila, siguro nag-share ba kay Jay? Tanong niya kay CJ, Jay, naniniwala ka ba na ang Diyos ay nanganganak? O ngayon, tatanungin ko kayo, sino dito naniniwala ang Diyos ay nanganganak? Wala pa. Di ba? Tuga sila. Salamat. May pangaral ng salita ng Panginoon. Amen? Tanong naman ni CJ, bakit? So, ibig sabihin, naniniwala rin pala kayo na ang Diyos ay babae? O Diyos ina? Alam mo, sabi ng classmate niya, bakit? Babae lang ba ang nanganganak? May lalaki na Sabi ko, Jay, buti hindi mo tinuktukan. Tignan niyo yun, mga kapatid sa ating Panginoon. Anong mga ano yun? Anong mga aral doktrina yun? Amen? O tignan mo, pagkasabi ko, nagtawanan agad kayo. Pero baka mabalita mo isang araw, nandun na rin kayo, ha? Hindi ka rin maniwala. Ha? Amen? Bakit babae lang bang nanganganak? Parang ang angas pa yun. Bakit? Babae lang ba nanganganak? Ha? Anong ibig sabihin niya, nanganganak ang lalaki? Anong pruweba? Saan ang patunay? Manganganak si Brother JR? Kahit ang science, maguguluhan, di ba? Kahit ang atheist na hindi naniniwala sa Diyos, sasabihin ng atheist, maniwala na lang ako sa Diyos kaysa maniwala ako sa iyo. Di ba? Hindi lang babae nanganganak. Amen, mga kapatid sa ating Panginoon, yung mga ganon, hindi mo kailangan ng malalim na pag-iisip. Common sense lang. Ang nanganganak ay babae. Amen.
At kailanman hindi makahangalang ang lalaki. Doon pa lang sa sinabi ni nakaklase ni CJ, may butas na agad. Tinanong ni CJ, may papakita ka ba sa akin Bible reference? Wala daw may pakita sa kanya. Hindi mo? Saan niya kinuha yun? Amen? Basta, sabi lang daw ng pinaka-leader nila sa simbahan. Okay na yun. Yun ang problema po ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoon. Mas naniniwala ang tao sa sinasabi ng tao kaysa sa sinasabi ng Bible. Kapag ang tao, listen mga kapatid, nagsalita ng kung ano-ano sa Diyos, at hindi naman ayon sa Bible, hindi po yun salita ng Diyos. Yun ay salita ng tao, opinion ng tao, pananaw ng tao, pero hindi salita ng Diyos. Nakakalungkot, nakakaawa ang mga tao na ganun. Amen? Biruin mo mga kapatid sa ating Panginoon, dadalo ka ng service, tapos ganun ang ipapangaral sa inyo, mga kapatid, ang Diyos ay nanganganak. Tapos na tayo, ay targol! Di ba mga kapatid sa ating Panginoon, alam nyo mga kapatid, yung mga tao na kung ano-anong pinagsasasabi at ginagawa sa Diyos, nagdadagdag ng kung ano-anong kasinungalingan, iniiba ang salita ng Diyos, gumagawa ng sariling interpretasyon sa Bible, katakot-takot pong sasapitin nila. Revelation 22:18-19, ako, si Juan, ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino mang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. Grabe, no? Hatol ng Diyos. At ang sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Kapag binasa po nyo ang context nitong Revelation chapter 22, ito po ay tumutukoy po sa langit. Ang sabi, ang mga nagdadagdag at nagbabawas ng nilalaman ng aklat na ito ng Bible ay hindi magkakaroon ng bahagi sa langit. Biruin nyo mga kapatid, napakasalimukot ng mangyayari sa kanila. Siyempre nakakaawa, kaya ngayon, kung nangangaral sila ng ganun, mas mangaral pa tayo. Dahil natin sa kanila, katotohanan talaga ng salita ng Panginoon. Amen? Lagi tayo may mga ibabatong mga Bible verses mula sa aklat na ito. Amen? Nakakainis man. Amen? Pero sabi ko nga, mas nakakaawa dahil bulag sa katotohanan. Amen? Kaya dapat silang mapaliwanagan, kailangan nilang mapakinggan kung ano talaga ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, pakinggan mo ito. Ang Bible, itong aklat na ito na hawak ko, ay as is na. Anong ibig sabihin nun? Wala na pong kailangan baguhin dito. Ulitin ko, wala nang kailangan baguhin dito. Wala nang kailangan idagdag, wala nang kailangan ibawas. Amen? Ang mga tao kasi po ngayon, para pang pakiramdam nila, mas magaling pa sila sa salita ng Panginoon o sa Bible. Amen. Tama po ba? Amen. Ay, hindi yung ganyan, hindi mali yung pagkasabi niyan, hindi mali interpretasyon niyan. Ganito kasi pakinggan mo ko. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, sinusubukan nilang, listen, sinusubukan nilang i-improve ang Bible. Pero ang totoo, hindi kailangan ng Bible ng salita ng Diyos ng improvement. Ikaw at ako ang may kailangan ng improvement. Amen? Amen. Hindi ang Bible. Wala na itong i-improve. Ikaw at ako ang kailangan mag-improve. Amen po ba? Amen. Malinaw po ba mga kapatid sa ating Panginoon? Amen. Ako personally, sabi ko nga kay CJ, testimony ako sa kanila, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit? Dahil dito, sa fellowship na ito, ng Father's House, ako dinala at niligtas ng Panginoon. Amen. Hindi ako naniniwala, di ba? Wala tayong doktrina na ang Diyos ay babae, ang Diyos ay nanganganak. Dahil wala yun sa Bible, mga kapatid sa ating Panginoon. We are a Bible-based fellowship. Amen. Hindi pananaw ng tao, kundi prinsipyo ng Diyos. Amen. Amen? Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, ngayong umaga, alamin at pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Dahil kapag totoong pinahalagahan natin ang salita ng Diyos, makikilala natin ang Panginoon ng maigi, to know God better, at hindi tayo basta-basta mapapaniwala ni numan. Kaya mong sabihin kapag may lumapit sa'yo, hindi mo ako maloloko dahil alam ko ang salita ng Panginoon.
Kaya una, pinahahalagahan natin ang salita ng Panginoon para mas lubusan pa nating makilala ang Panginoon. Amen? Ito, pangalawa. Amen? Samahan tayo ng Panginoon. Samahan niyo ako. Amen? Praise God. Pangalawa, kung bakit natin kailangan pangalagaan ang salita ng Diyos, dahil ikalawa, to make our life in right order. Ang Bible ay hindi lang naglalaman tungkol sa kung sino ang Diyos, ito rin po ay naglalaman ng mga gusto at ayaw ng Diyos. Mga bagay na iniibig ng Panginoon at mga bagay na kinagagalitan ng Panginoon. Mga kapatid sa ating Panginoon, kung gusto mong malaman ang kalooban ng ating Panginoon, narito po lahat sa Bible. Buksan mo lang ang aklat na ito, malalaman mo na kung anong nais, gusto, kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya kapag inalam at pinahalagahan mo ang salita ng Diyos, amen, malalaman mo kung paanong gusto ng Diyos na ikaw ay mamuhay dito sa mundo. Ulitin ko, kapag inalam at pinahalagahan mo ang salita ng Diyos, malalaman mo kung paanong gusto ng Diyos na ikaw ay mamuhay dito sa mundo. Kung anong gusto ng Diyos na uri ng buhay na meron ka. At kapag ginawa mo, listen, kapag ginawa mo na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, magiging maayos ang buhay mo. Amen. Kapag inalam mo, pinahalagahan mo, isinapamuhay mo ang salita ng Panginoon, if you will treasure God's Word, your life will be in right order. Amen po ba? Amen. Ulitin ko, your life, if you will treasure God's Word, your life will be in right order. Sa Tagalog, kapag pinahalagahan mo ang salita ng ating Panginoon, magiging maayos ang buhay mo. Amen. 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa ligong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Nandiyan na lahat. Bible. Himayin natin itong talatang ito. Ang sabi, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang Bible ay galing sa Diyos. Amen. Salita ng Diyos. Amen? Pangalawa, kapag ipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Ibig sabihin, walang kasinungalingan sa Bible. Amen. Dahil ang Diyos ay totoo, ganun din ang kanyang salita, totoo. At kailan pa man, mga kapatid, ay hindi po magsisinungaling ang Panginoon sa atin. Amen. Amen? Kapag ipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, kaya kapag pinahalagahan mong salita ng Diyos, amen, makakapamuhay ka sa katotohanan. Amen? At dahil namumuhay kang may katotohanan, eh di magiging maayos ang buhay mo. Amen. Diba? You live in truth, amen, eh di magiging maayos ang buhay mo. Tama po ba? Amen. Ano pang sabi? Pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa ligong gawain. Ang salita ng Diyos, sasawayin tayo sa kamalian. At itutuwid tayo sa ligong gawain. Kaya hindi mo na kailangan mga pa kung ang isang bagay ba ay tamang gawin o mali. Basahin mo lang ang Bible. Ipapaalam sa'yo ng Panginoon kung anong dapat tamang gawin. Amen? Kaya kapag pinahalagaan mong salita ng Panginoon, listen, may itatama ang iyong maling ginagawa. At dahil na itatama, ano mangyayari ulit? Magiging maayos ulit ang buhay mo. Amen. Na itatama eh. Tama ba? Tama ba? Amen. Dahil na itatama ang buhay mo, magiging maayos ang buhay mo. Bible, God's Word, pagsasanay, sabi ko sa uli, para sa matuwid na pamumuhay. Ang Bible, sinasanay tayo, tinuturuan tayo sa matuwid na pamumuhay. Kaya kapag pinahalagahan natin ang salita ng Diyos, makakapamuhay ka ng may katwiran. At dahil nakakapamuhay ka ng may katwiran at hindi kasamaan, ano ulit magiging resulta? Magiging maayos ang buhay mo. At ganung uri po ng buhay ang nais ng Panginoon na magkaroon tayo dito sa lupa. Can you say amen? Amen. Ito, nandiyan na lahat. 2 Timothy 3:16. Gusto mo maging maayos ang iyong buhay? Ito. Salita ng Diyos. Tuturuan ka. Amen po ba? Amen. Eksakto ang sinabi ni Dwight Moody. Isa po siya sa sikat na mga ngaral. Sabi niya,
The Bible will keep us away from sin, or sin will keep us away from this book. Ang Bible, ilalayo ka sa kasalanan, o ang kasalanan ang maglalayo sa iyo sa aklat na ito. Mamili ka. Amen po ba? Ang Bible, ilalayo ka, keep you away from sin, or sin will keep you away from this book. Ang Bible ay maglalayo sa atin sa kasalanan dahil nga ito ay aklat ng katotohanan at katwiran. O kabaliktaran! Ang kasalanan, amen, kabaliktaran naman, maglalayo sa atin sa aklat na ito. Mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah, kapag pinahalagahan mo salita ng Diyos, listen, maiingatan ka sa mga gawain na hindi kalooban ng Panginoon. Mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Pakinggan mo, kapatid sa ating Panginoon, ganito po yan. Meron ka bang kilala? Simula ng pahalagahan niya at gawin ang salita ng Panginoon? Listen, meron ka bang kilala? Simula ng pahalagahan niya at gawin ang salita ng Panginoon? Nagulo, naging masama, at napariwala ang buhay niya? Meron ba? Pwede mo bang iharap sa akin yung tao na yan? Simula ng pahalagahan niya ang salita ng Panginoon. Amen. Doon nagsimulang gumulo, sumama, napariwala ang buhay niya. Alam nyo, mga kapatid, simula nang sundin ko ang sinasabi ng Bible, ito ko ngayon, isang drug addict. Ha? Ha? Sabi mo? Alam nyo, mga kapatid, alam mo, pastor, simula ng isa puso ko ang sinasabi ng Bible, ito ko ngayon, naging mamamatay tao. Ha? Ha? May kilala po kayo ganun? So, malinaw, di ba? Example pa lang eh. Kita mo na. Tandaan po natin, mga kapatid sa ating Panginoon, kapag sinusunod at isinasapa mo yung salita ng Panginoon, magiging maayos ang buhay mo. Period. Amen. Kaya treasure God's Word. Amen? Amen. Bakit po? Bakit magiging maayos ang buhay mo? Dahil ang Panginoong Diyos na ipinapakilala ng aklat na ito ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Diyos ng katuwiran, hindi ng kasamaan. At Diyos ng kapayapaan, hindi ng karahasan. Kaya magiging maayos talaga ang buhay mo. Amen? Amen. Tingnan nyo, sabi pa, Psalm 119:105, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Praise God! Kapag nagbibigay halaga tayo sa salita ng Panginoon, nagkakaroon ng ilaw sa dinadaanan natin. At dahil may ilaw, ano nangyayari? Nakakalakad tayo ng maayos. Amen? Sino sa inyo sinubukan mo maglakad sa napakadilim na lugar? Talagang wala kang makita. Talagang wala kang makitang ilaw. Meron ba? Di ba? Hindi ka makakalakad ng maayos. Dahil hindi mo makita yung dinadaanan mo, nangangapakan. Di ba? Kapag ikaw ay nasa madilim na lugar, amen, hindi ka komportable kasi hindi mo makita ang nasa unahan mo. Pero kapag may ilaw, makakalakad ka ng may kapanatagan at kaayusan. Sa dinadaanan mo, may ilaw. Amen? Ganon din po sa buhay dito sa mundo. Makakalakad o makakapamuhay tayo ng may kaayusan kapag alam po natin ang salita ng Panginoon. Ayun ang sabi, Psalm 119:105. Amen? Alam nyo kung, ito ba mga kapatid sa ating Panginoon? Listen. Alam nyo kung bakit ang gulo ng mundo? Ang gulo ng kapaligiran natin? Simple lang naman ang dahilan. Dahil hindi alam ng tao ang salita ng Panginoon. Amen. Ganun na. Tatanong ko na ngayon, bakit ang gulo ng ano namin, ng barangay namin, ng lugar namin? Bakit ang gulo? Bakit? Simple lang. Dahil hindi alam ng tao ang salita ng Panginoon. At wala silang pagpapaalaga sa salita ng Panginoon. That's why, ganun na lang ako mga kapatid, kapag may gawain, pumunta ka.
Diba? Pag in-invite kita, pumunta ka. Hindi ako ang pinupuntahan mo, kundi ang salita ng Panginoon. Amen. Gusto mong maging maayos ang buhay mo? Punta ka sa church. Makinig ka ng salita ng Panginoon. Huwag ka lang makinig, pahalagahan mo pa. Nandito tayo, papasok na tayo ha. Bibigyan ko ng mga halimbawa. Tulungan tayo ng Panginoon. Kung nagpapahalaga ang tao sa salita ng Panginoon, sa tingin nyo, ipaglalaban pa rin nila ang LGBT? Tumahimik. Tumahimik. Kung tingin nyo, alam ng tao ang salita ng Panginoon, at may pagpapahalaga sila sa salita ng Panginoon, balita ko itong buwan ay Pride Month daw. Proud pa sila sa ginagawa nila, na yung ginagawa nila, nakakagulo lang sa mundo. Pastor, paano mo nasabi nakakagulo? Lalaki, tinatanggap mo ba na bilang yung kabiyak itong si lalaki? Di ba magulo yun? Di ba, mga kapatid sa ating Panginoon, ikaw naman babae, tinatanggap mo ba itong asawa mong babae rin? O bakit nagugulo ang mundo? Hindi nila alam ang salita ng Panginoon. Amen? Dahil hindi nila alam talagang salita ng Panginoon, ano nangyayari? Ginagawa nila kabaliktaran ng sinasabi ng Bible. Amen. Anong resulta? Nalilito ang tao. Diba? Confused. Ano ba talaga ako? Lalaki o babae? Diba nalilito ang mga tao kung anong identity niya, kung anong kasarian niya? Sino dito nalilito ka sa iyong kasarian? Tuturuan kita. Sige, sino dito? Hindi mo alam kung lalaki o babae ka. Pasintabi po hindi po ito, hindi ko po intensyon ang kalasuhan dito. Amen? Pero ganito, para malaman mo na ikaw ay lalaki o babae, tingin kayo lahat sa akin. Amen? Para malaman mo, hindi ka kasi maraming tao ay confused Hindi nila alam kung lalaki o babae sila. Tama po ba ako? Amen. Ganito lang po, tingin po kayo sa akin. Ganito po ang ipapayo ko. Para malaman mo na ikaw ay lalaki o babae, mamaya, punta ka sa CR. Pagpunta mo CR, buksan mo. Alam mo na kagad kung lalaki o babae. Tama po ba? Amen. Mahirap ba yun? Mahirap ba yun? Hindi po. Mahirap ba yun? Nalilito ako, lalaki o babae ako. Punta ka sa CR, tignan mo. Lalaki. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Di ba? Nalilito talaga ako sa katauhan ko, kapatid sa Panginoon, kasi nungalingan ng Diablo yan. Amen. Amen? Kaya tignan nyo, nalilito ang tao, anong nangyayari? Eh di ang gulo. Diba? Nalilito kasi ang tao ang gulo, nagugulo ang kapaligiran, yung lalaki magsisiyar sa pambabae. Diba? Kaayusan ba yun? Tatanungin ko kayo, kaayusan ba yun? Hindi po. Amen? Kasi mga kapatid sa ating Panginoon, ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae lang. Pero ang ginawa ng tao, ginulo ng tao. Amen. Nabalitaan nyo ba yung transgender na nagpa-opera dito sa probinsya sa Pilipinas? Nagpatanggal ng kanyang private part, hindi nagkaigi, namatay. Nabalitaan nyo po ba yan? Amen. Kasi nga mga kapatid sa ating Panginoon, pinagpipilitan niya, hindi nga siya babae. Lalaki siya. Amen po ba? Amen. Ginugulo lang, pakinggan nyo ito, ginugulo lang ng tao ang buhay niya. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, sa liwanag, tulong ng salita ng Diyos, nais ko sabihin sa iyo, hindi mo kailangang gawing komplikado ang buhay mo. Amen. O yung transgender na nangyari, hindi namatay, patuloy siya. Tama ba? Mga kapatid sa ating Panginoon, tingin kayo lahat sa akin, sumunod ka lang, pahalagahan na salita ng Panginoon, higing maayos ang buhay mo. Amen. Ginagawa lang komplikado ng mga tao. Ano nangyari? Hindi ang gulo. Amen? O, ito pa, isa. O, pero hindi ko ito pahabain. O, magtanong ka na lang siguro tayo man kung gusto mo may tanong. Trending ngayon, ipinapasa sa Senado yung divorce. Ali.
Amen? May mga tao na kailangan ng divorce, pero para sa akin, kailangan pa bang humantong sa paghiwalay? Halimbawa, ganito, hindi ko na siya mahal, kaya makikipag-divorce ako sa kanya. Tapos nakahanap ng iba. Alipas ang 1 taon, hindi ko na siya mahal, kaya makikipag-divorce na ako sa kanya. Tapos gano'n na naman, paulit-ulit. Di ba ang gulo? Amen. Tama ba? Hindi ko na siya mahal, divorce. Ito, nakakita. Hindi ko na siya mahal, divorce. Nakasampu na, no? Hindi pa rin niya alam. Hindi ko pa rin siya mahal, eh. Ang gulo, di ba po ba mga kapatid sa ating Panginoon? Amen. Kung nagpapahalaga ang tao sa salita ng Diyos, hindi ka agad-agad magnanais ng divorce. Amen? Pero hindi ko palalawakin. Kung gusto nyo mamaya, yung open ko sa inyo. Amen? Ganon din nung nakarang araw. Diba? Ay, alam mo yun, yung divorce, salamat Lord. Kung alam ng Panginoon ang salita ng Diyos, walang maghihiwalay. Bakit? Anong sabi ng salita ng Diyos? Hindi nakalagay dyan sa Ephesians chapter 5. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Alam niyo ba yung talatang yun? Amen. Kung lahat ng asawa, alam yung talatang yun, walang divorce. Maayos ang bawat pamilya. Amen po ba? Amen. Pero dahil hindi na nila alam, amen? Ganon din itong nakarang araw. May nagkagirian sa EDSA, diba? Mga atitanel, nainis, nagalit, namaril, patay. Kung ang tao alam at nagpapahalaga sa salita ng Diyos, di ba? Teka, hindi dapat ako maging magagalitin, sabi ng Bible. Amen? Kung ang tao lang, sabi ng Bible, maging makupad sa pagkagalit. Alam niyo ba yung talatang yan? Kung ang tao lahat, di ba, makupad sa pagkagalit, maayos ang buhay. Wala sanang papatay at wala sanang mapapatay. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, ito yung conclusion. Kung ang tao alam at nagpapahalaga sa salita ng Panginoon, tingnan nyo magiging maayos ang buhay niya. At kapag maayos ang buhay ng bawat tao, magiging maayos ang bawat pamilya. At kapag maayos ang bawat pamilya, magiging maayos ang lipunan. At kapag maayos ang lipunan, magiging maayos ang isang bansa. Amen. Malinaw po ba? Tama. Amen. Malinaw po ba? Nakita niyo yung chain reaction? Pero kung sa isa pa lang, magulo na, wala na. Amen po ba? Di ba ang ganda ng epekto? Kaya lang hindi nangyayari, kabaliktaran, ang gulo ng mundo. Bakit? Dahil hindi alam ng tao at hindi sila nagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya ang salita ng Panginoon, listen mga kapatid sa ating Panginoon, huwag mong kontrahin. Huwag mong salagin. Pag nakakapakinig ka ng preaching, huwag mong kontrahin, huwag mong salagin. Mapalad ang tao na kapag nakapakinig ng pangaral, bagamat paminsan masakit, mabuti yon. Dahil ibig sabihin, nararamdaman mo pa ang kumbiksyon ng Panginoon. Kaysa doon sa wala ng pakiramdam, yung makapal na yung kalyo sa puso niya, yun po ang mapanganib. Hindi ka na nakakarinig ng tinig ng Panginoon. Amen? Bakit? Kasi hindi na maayos ang gustong ipaayos ng Panginoon sa buhay mo. Mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah, ang salita ng Panginoon po ay buhay. Kaya sa tuwing nakakapakinig ka ng pangangaral, parang ako yun ah. Alam niyo kung bakit ganon? Hindi po ako yun, ang Panginoon po yun. Hindi si pastor yun, si pastor lagi na lang ako pinapatamaan. Hindi. Amen? Salita po ng Panginoon yun. Alam mo kung bakit minsan natatamaan tayo sa mga pangangaral? Kasi alam ng Panginoon ang buhay mo. Alam ng Panginoon ang kalagayan ng puso mo. Amen. Kaya doon kanya kakausapin sa bahagi ng buhay mo na yun. Amen? Hebrews 4:12. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa aling mga espadang magkabilang talim, tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao.
Alam ng Panginoon ang kaibuturan ng iyong puso. Alam ng Panginoon ang sitwasyon at kalagayan mo. Kaya paminsan sa mga pangangaral, di ba may mapapakinggan ka, hindi yun si Pastor Timothy, yun po ay ang ating Panginoong Diyos. Amen. Sa tulong ng banal na Espiritu, kinukumbikta ka niya. Mga kapatid sa ating Panginoon, last sa second point, may third point pa tayo. Kapag yung parang hindi ka komportable, di ba, nga, minsan masakit, natatamaan tayo. Amen. Huwag mo kontrahin mo po sa lagay. Bakit? Kinukumbikta ka ng Panginoon, at dahil kinukumbikta ka ng Panginoon, ibig sabihin, may gustong ayusin ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Huwag kang yung kumotra, hindi ako yan. In Jesus' name, Pastor. May gustong ayusin ang Panginoon sa buhay mo. Kapag hindi ka makomportable sa upo mo, so, parang ako ata yun. Panginoon yun, gusto kang kausapin, gusto niyang ayusin ang buhay mo. Amen po ba? Amen. Third point, last. Lord, salamat sa salita ng Panginoon. Amen. Ay natutunan po ba tayo? Amen. Pangatlo, bakit napakahalaga ng salita ng Diyos? Why do we need to treasure this? To keep us remain steadfast. To keep us remain steadfast. Kapag pinahalagahan o pinahahalagahan mong salita ng Panginoon, amen, listen, kaya mong manatiling matatag, steadfast, sa kalagitnaan ng mga problema at suliranin. Ang ginamit nating main text ay sa aklat ni Job. Diba? Job chapter 23 verse 12. Kung alam mo ang kwento ng buhay ni Job, lalo na yung mga nangyari sa kanya sa Job chapter 1, hindi mo gugustuhin mangyari sa iyo ang mga yun. Si Job, ang pinakamayaman na tao sa lugar nila, napakarami niyang mga ari-arian, pero sa isang iglap, nawala ang lahat ng iyon. At hindi matapos! Amen? Yung kanyang 10 anak, take note ha, 10 anak, hindi lang isa, 10 anak, namatay lahat. At hindi matapos! Tinubuan siya ng isang karamdaman. Ang sabi ng Bible ay nagnanaknak na sugat, o sa panahon natin ay parang bukol o pigsa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Ang sabi ng Bible mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talambakan, meron siyang sugat na ganon. Nawala ang kanyang mga ari-arian, namatay ang kanyang mga anak, meron pa siyang grabing ganong sakit, hindi pa tapos. Ang sabi pa ng kanyang misis, amen, Job, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Nakita niyo po ba yung karanasan ni Job? Amen? Baka kung sa atin nangyari yun, baka sabihin nga natin, tama nga, sinabi mo, wala nang saysay ang mabuhay, mamatay na lang ako. Diba? Amen? Pero yung may mga nangyari sa kanya, diba? Parang kulang na lang, siya na lang yung mamatay din, diba? Pero hindi ginawa ni Job. Sa kabila ng kanyang mga naranasan, nagpatuloy siya sa buhay, nakayanan niya at nakalampas siya sa mga suliranin iyon. Ay umaga, anong sikreto ni Job? Bakit niya nagawa yun? Yung sagot, yun yung ating main text. Job 23 verse 12. Sinusunod ko ang kanyang mga utos, iniingatan ko ito sa aking puso, pinahahalagahan ko ang mga salita niya nang higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Mahalaga sa kanya ang pagkain pisikal. Pero sabi niya, mas pinahalagahan niya ang salita ng Panginoon. Amen. Ito ang susi ni Job kung bakit nakayanan niyang nanatiling matatag sa kalagitnaan ng mga problema at suliranin. Amen? Pinahalagahan ni Job ang salita ng Panginoon. Hindi humiwalay si Job sa salita ng Panginoon. Yun ang naging pundasyon ng kanyang buhay, salita ng Panginoon. Amen. Amen? Kaya nagtagumpay si Job sa buhay, nalampasan niya ang mga grabing suliranin sa kanyang buhay dahil pinahalagahan niya ang salita ng Panginoon. Alam niya na kahit siya'y dumadaan sa mahihirap na pangyayari sa buhay niya, kasama pa rin niya ang Panginoon. Dahil yun ang sabi ng Panginoon, Isaiah 43, verses 2 to 3, tapos talo ng 5, kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog, ay hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. At hindi ka tutupukin ng apoy, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Amen. Itong talatang ito, sinasabi sa iyo ngayong umaga, kapatid sa Panginoon, sa iyo!
Ikaw ngayon na may pinagdadaan ng mga problema at suliranin, gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, kasama mo siya. Amen. Amen? Hallelujah! Ito yun, iningatan ni Job. Lord, grabe yung mga nangyari sa akin. Parang ako na lang ang natira. Pero maninindigan pa rin ako, pahaalagaan kong salita mo. Sabi mo, Panginoon, ako man ay naghihirap, ako man ay nagdadalamati, pero sabi mo, kasama kita, Panginoon. Ano nangyari? Nagtagumpay si Job. Amen? Hindi siya bumitaw sa Panginoon. Hindi siya bumitaw sa mga pangako ng Panginoon. At ang ganda na nangyari sa kanya sa dulong chapter ng Book of Job. Lahat ng mga nawala sa kanya, dinoble ng Panginoon. Amen. Amen? Pinanghawakan ni Job ang salita ng Panginoon. Amen? May mga oras, amen, mga panahon kapatid sa ating Panginoon, di ba? Kapag ikaw yung talagang lubog na lubog sa mga problema, hindi mo alam ang gagawin, wala kang malapitan, alam mo kung sino pwede mo lapitan? Ang Panginoon. May mga oras na gano'n. Parang iniwanan ka ng lahat. Pero sabi ng Panginoon, sa lahat ng oras, ako'y kasama mo, anak. Amen? Amen. Hallelujah! Mga kapatid sa ating Panginoon, napakaraming magandang pangako ng Bible sa atin. Amen? Ito kasi ang problema. Mga kapatid sa ating Panginoon, sa ating pagtatapos, may mga tao kasi na kapag nagka-problema, listen, ang ginagawa, lumalayo sa Panginoon. Iniiwanan ang church. Mali. Kapag ikaw ay mayroong mga problema, suliranin sa iyong buhay, mas dapat ka pang lumapit sa Panginoon. Amen. Pakinggan mo ito, pakinggan mo ito. Kapag lumayo ka sa Panginoon, mas lalo kang magkakaproblema. Amen. Malinaw mo ba? Amen. Kapag lumayo, ulitin ko, kapag lumayo ka sa Panginoon, mark my word, lalo kang magkakaproblema. Kaya ang second point kaya nga salita ng Panginoon, maging maayos ang buhay mo, lalayo ka naman sa Panginoon, di ba hindi magulo buhay mo? Di ba? Ganun lang. Panguling verse, mga kapatid sa ating Panginoon. Matthew 7:24-25. Kaya sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi, salita ng Diyos, ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay. Hindi ito nagiba. Bakit? Dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Amen. Ano yung pundasyon na yun? Salita ng Diyos. Kapag ikaw nakinig, sumunod sa sinasabi ng Panginoon, dumating man ang mga bagyo ng buhay, mga lindol ng buhay, mananatili kang nakatayo. Dahil ang iyong tinatapakan, ang iyong tinatayuan, salita ng ating Panginoon Diyos. At ang salita ng Panginoon Diyos, hindi kaya itong sirain ng bagyo at lindol. Amen. Amen? Kaya kapag ikaw ay kung gusto mong tumagal sa buhay dito, pahalagahan mo ang salita ng Diyos. Amen. Hindi ka, ayaw mong talunin ka ng mga problema, pahalagahan mo ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Sino dito? Nais mo manatiling nakatayo at matatag sa buhay? Amen. Treasure God's Word. Panguling, testimony ko lang, bagamat hindi niyo siya kilala, yung ating pastor sa Ilocos, sa Lawag, Ilocos Norte, si Pastor Ronnie Garcia. Tagal na siyang pastor. Bata pa ako. Pastor na itong lalaking ito. Taong 2013, tama ba? Doon nagkakamali. Kaibigan po namin sila. Yung kanyang may bahay, kaibigan ni Mama, dahil pareho kapampangan. Nakasama namin sa Mandaluyong, sa Barangkapa. Amen. Yung kanyang misis, tinamaan ng isang matinding karamdaman, rare na karamdaman. Bumagsak, naging unconscious, at hanggang ngayon, ganun pa rin. 2013 2024 na ngayon. Yung asawa niya, buhay, pero parang patay. Yung ganun na lang explanation. Nandiyan, nakahiga lang, pero hindi mo makausap, hindi nagsasalita. Parang wala lang siya, parang display, parang gano'n na lang. Kaya nyo ba yung gano'n? Sabi ni Pastor Ronnie, nagpa-testimony siya, alam niyo ang sabi niya? Kung hindi dahil sa salita ng Panginoon, matagal na akong bumitaw sa paglilingkod sa Panginoon.
Pero mo, ilang taon na yun? 10 years? Isang dekada? Ganun yung asawa niya. Pero nagpapastor siya hanggang ngayon sa Ilocos. Ayun ang sinabi niya, napakinggan ko yun. Sabi ko, hindi ko makalimutan yun. Sabi niya, alam niyo mga kapatid, nangaral siya sa conference. Alam niyo mga kapatid, kung hindi lang dahil sa salita ng Panginoon, kung hindi ako nagbabasa nito araw-araw, matagal na akong wala. Matagal na akong wala sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko na rin alam siguro ang buhay ko ngayon. Pero ayun mo, di ba? May ganun kang sitwasyon, asawa mo mismo. Di ba? Kung sa iba yun, di ba? Diyan ka na. Bakit kita pagtsatsagaan? Di ba? Maisip ng believers, di ba? Sabi ni Pastor Ronnie, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Pero hanggang sa huli, hanggang ngayon, alagang-alaga na yung misis niya. Kahit parang hindi siya nang-a-appreciate ng misis niya, di ba? Wala lang, nakagalang. Hindi makausap, puro pinapaliguan pa nila. Sabi ni Pastor Ronnie, kung hindi dahil sa salita ng Panginoon, wala na ako sa inyong harapan. Pero hanggang ngayon nagpapatuloy si Pastor Ronnie, bakit? Pinahalagahan niya kasi yung salita ng Panginoon. Yun yun. Sa kalagitnaan ng iyong matinding problema, di ba? Talagang kala mo, ibinuhos na lahat sa iyong problema para ikaw ay manatiling steadfast. Treasure God's Word. Ituturo sa iyo ng Panginoon ang tamang gawin. Amen? Hallelujah, kikilos ang Panginoon sa iyong buhay at matatanggap mo ang kalakasan na hindi mo matatagpuan dito sa mundo, kundi ang Panginoon na nga makakapagbigay. Amen? Ngayong umaga, 3 punto. Why do I need to treasure God's Word? Una, para mas makilala ko pa ang Diyos. Hindi ka malinlang ng kung sino-sino. Pangalawa, para maging maayos ang buhay mo. Pangatlo, para ikaw ay manatiling matatag. Mananatiling nakatayo sa kalagitnaan ng mga bagyo. Amen? Di kayo bibigay sa bagyo, malulunod sa baha. Kasi ang tinatayo ng pundasyon ng iyong buhay, salita ng Diyos. Amen. Praise God. Salamat, Panginoon. Salamat. Kaya mga kapatid sa Panginoon, I encourage you, yes, umattend kayo ng Sunday, you are listening sa pangangaral, pero give time sa inyong mga bahay. Open your Bible. Tapos kapag bubuksan mo ang Bible, mag-pray ka, Lord, speak to me. Kausapin mo ako, Panginoon, habang nagbabasa ko. Yun yun kapag nagbabasa ka, yung bawat salita doon, kinakausap ka ng Panginoon doon. Amen? Amen. Yung tatlong yun, para mangyari sa'yo, kailangan mo munang i-treasure ang salita ng Diyos. Pero kung hindi mo i-treasure, kabaliktaran ng mga yung tatlo ang mangyayari sa'yo. Amen po ba? Amen. Ngayong umaga, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Tayo magsiyoko. Ngayong umaga, napakabuti mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa church na ito, na patuloy na ipinapangaral. Hallelujah, ang katotohanan ng iyong salita. Salamat, Panginoon, ang iyong salita. Hindi nagbabago, Panginoon. Salamat ng iyong mga salita. Pwede namin maging sandigan at kanlungan, Panginoon, sa kalagitnaan ng mga problema at suliranin. At kapag hindi namin alam ang gagawin sa aming buhay, kami nalilito, kami naguguluhan, Panginoon. Kailangan lang namin bumalik sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga, kung meron ng first time, ako'y magpapaanyaya. Mahal ka ng Panginoong Isus. Kaya kanya dinala sa church na ito para mapakinggan ang kanyang salita. At isa sa mga nilalaman sinasabi ng Bible, amen, iniibig ka ng Panginoong Isus. Sa paano niya ipinakita? Nang siya'y mamatay doon sa krus para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan at ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Meron po ba ngayong umaga? Amen. Di mo ba tinatanggap si Jesus sa iyong buhay? Siyang kailangan mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Siya rin ang nilalaman ng aklat na ito, si Jesus Christ. Siya ang kailangan mo sa iyong buhay. Praise God. Kung wala po mga kapatid sa ating Panginoon, naniniwala ko ngayong umaga, hindi pwedeng hindi, naniniwala ko ngayong umaga, sa pangangaral na ito, kinausap ka ng Panginoon. Amen. Bubuksan natin ang altar. Ulitin ko, huwag mong kontrahin, huwag mong salagin. May gustong ayusin ang Panginoon sa buhay mo. Treasure God's Word. Every word from His mouth, pagyaman at pahalagaan mo. Binubuksan po natin ang altar. Malaya kayong makalapit dito, manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Habang tayo maawit. Isang koro, thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise you.
salamat, Panginoon. Lord, speak to every heart, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you and we worship you. Glorify your name. Glorify your name. Salamat, Panginoon. Lord, mausap ka sa ating mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, napakahalaga mo. At ganun din ang iyong salita, Panginoon. Napakahalaga sa aming buhay. Tulungan mo, Panginoon Diyos, ang bawat kapatid mo na narito. Maging pundasyon ang iyong salita sa aming buhay, Panginoon. Lord, dumating man ang mga bagyo, hindi kami maaanod, Panginoon, ang mga problema at suliranin. Dahil sa iyong salita, Panginoon, mga salitang hindi nagbabago, mga salitang hindi nakuha, Panginoon. Hallelujah, Lord, touch every heart sa umagang ito, Panginoon. Patuloy mo ayusin ang aming buhay. Patuloy kami sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Marami pong salamat. Ikaw ang aming pinupuri at sinasamba. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong salita. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Ang mga kapatiran ko ito, hindi ko eksakto alam, Panginoon, ang kanilang kalagayan, ang kanilang sitwasyon. Lord, hallelujah. Tulungan mo, Panginoon, ang ating mga kapatid na ito, Panginoon Diyos. Hallelujah. Magpakahayag na, magpakilala ka sa kanila, Panginoon Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we praise you. Tayo po'y magsitayong lahat. My hands are to believe. Joy palagay. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. For let faith arise, let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Sabay-sabay tayo. I lift my hands to believe. Yes, you are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful. For the last time, I lift my hands up. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. For minsan pa ating palakpakan, pasalamatan ng muli ng ating Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagkakas. Salamat, Panginoon, pinanatili mo at matatag, Panginoon. Hallelujah, sa aming mga mahigpit na sandali sa aming buhay. Salamat, patuloy mo kami tinuturuan, Panginoon. Hallelujah, sa mga Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita. Hallelujah, na nagbibigay buhay sa amin, nagbibigay kaalaman sa amin, Panginoon. Hallelujah, sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na pumupulikta, Panginoon, sa amin. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapalakas sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Marami pong salamat. Marami pong salamat, Panginoon.
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Sino po sa inyo kailangan po ng panalangin? May sakit, karamdaman. Praise God. Tayo po ay mananalangin. Amen. Sabi din ng salita ng Panginoon, ang ating Panginoong Hesus ay dakilang manggagamot. Sino po sa inyo kailangan po ng panalangin? Let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Meron pa po. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Kay Sister Cherry Domingo. Lord, maraming pong salamat sa inanang tahanang ito, Panginoon, na patuloy na nagbibigay ng kanyang oras upang dumalo sa iyong gawain. Patuloy kang magpakilala at magpakahayag sa nanay na ito. Ang mga salita mo, Panginoon, Lord, manatili, selyuhan mo sa kanyang puso at ang mga salita mo ay lumago pa sa kanyang buhay. Maging testimony, Panginoon, ang nanay na ito sa kanilang lugar, sa kanilang tahanan, sa kanyang mga kamag-anak, Panginoon. Lord, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Hallelujah, ikaw ang magpagaling sa kanya, kumpleto at ganap na kagalingan. Aming inaangkin at tinatanggap, Panginoon, para sa ina ng tahanan ito. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Mga kapatid sa ating Panginoon, wag po natin sayangin ang bawat pagkakataon. Kapag may gawain, pumunta po tayo sa church. Amen. Hallelujah. Napakasarap pong makinig ng salita ng ating Panginoon. Yes, sabi ko nga, may mga oras, hindi natin ito magugustuhan. Amen. Hindi tayo komportable, di ba? Paminsan, nasasaktan tayo. Kasama po yun. Amen. Ang salita po kasi ng Diyos, ginagamit to rebuke us. Pero sa isang bahagi naman, ang salita ng Diyos, ginagamit to encourage us. Balansi po ang salita ng Diyos. Amen. Wala pong bias ang salita ng Diyos. Ito po ay para sa lahat, makakatulong sa atin. Amen. At kagaya na sinabi ko kanina, amen. Kung gusto mong maging maayos ang iyong buhay, pahalagahan mo ang salita ng Panginoon. Amen. Hindi nito guguluhin ang iyong buhay. Hindi. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Marami pong salamat sa inyo. Ngayong umaga, na-appreciate ko po palagi inyong pag-attend. Amen. Lagi tayo manalangin. Amen. Pahalagaan natin ang salita ng Panginoon. Hindi lang dito sa church, kundi sa ating pag-uwi. Amen. Kita-kita po tayo sa gawain, pero bago yun, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. Hallelujah. Lord, napakabuti mo, napakabuti mo. Aming amang banal, dakilang Diyos na buhay, na nasa langit, Panginoon, kami po'y sama-samang lumalapit sa iyong harapan, kasama ang aking mga kapatid na ito, na patuloy na nagbibigay ng panahon para dumalo sa iyong gawain. Lord, salamat sa mga salita mo na aming napakikinggan, linggo-linggo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, patuloy mo, Panginoon, na palakasin, patatagin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus. Ang mga salita mo ay maging pundasyon ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tulungan mo kami, hallelujah, na aming pahalagahan, isa pamuhay at sundin ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, maraming salamat sa bawat isa. Ingatan mo kami, Panginoon, ang aking mga kapatid sa kanilang pansamantalang pag-uwi. Ibalik mo po kami sa susunod na gawain, Panginoon. Patuloy mo, Lord, na pag-alabin ang puso ng bawat isa, lalo na ang pagkakaroon ng kapanabikan, ng desire na dumalo sa iyong gawain. At hindi lang dumalo, Panginoon, Lord, umipo ka ng mga puso ng ating mga kapatid na ito. Ipagamit nila ang kanilang buhay upang ipaglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Pagpalain mong bawat isa, ang kalusugan ng iyong mga anak, ang trabaho at negosyo ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, ang araw-araw na pag-iingat, patuloy namin hinihingi sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Ito pong aming panalangin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Hallelujah. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
Amen.